Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Mga pag-ulan magpapatuloy sa mas maraming lugar dahil sa Intertropical Conversion Zone. Sa ngayon po yung nasabing weather system ay dominante, partikular na dito sa may bahagi nitong Mindanao hanggang dito sa may Visayas at pati na rin dito sa may probinsya ng Palawan. Sa mga susunod na oras, inaasahang magpapatuloy. Yung maulap na kalangitan may kasama po yung may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa ating mga nabanggit na lugar. At kung inuulan naman itong bahagi ng Mindanao at Visayas, kabaliktaran yung naranasang panahon dito sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, kung saan sa maghapon nga umiral yung maalinsangang panahon kasabay po yan ng pag-epekto ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at mga tsansa pa rin naman ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala, isang low pressure area o sama ng panahon yung ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 10 ng umaga, huli po yung namataan sa layong 575 kilometers sa silangan ng Giwan sa Eastern Samar. Sa ngayon, posible itong magdala ng katamtaman hanggang sa paminsanang malalakas na pag-ulan sa bahagi po yan itong Eastern Visayas hanggang dito sa May Caragao. Sa atin namang panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, malaki yung tsansa na maging ganap itong bagyo sa mga susunod na 2 araw, kaya naman patuloy natin yung imimonitor kasama ang Pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Be safe sa daan tuwing may ulan. Suriin ang mga ilaw, wiper at brake ng sasakyan bago magmaneho. Maglagay ng toolkit at go bag sa sasakyan. Kapag malakas ang ulan, bagalan ng takbo at iwasang bumuntot sa ibang mga sasakyan. Huwag dumaan sa mataas na baha. Sa oras ng zero visibility, buksan ang fog lights. Makinig ng balita sa radyo para malaman ang lagay ng panahon at trapiko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. At kaugnay nga nung nabanggit nating mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. Sa abiso nga kanina nga 4:10 ng hapon, makakaranas ng 1 hanggang sa 2 oras na pag-ulan itong Zamboanga City, Lanao del Sur, Bukidnon at North Cotabato. Kaparehong abiso yung itinaas para sa mga residente nitong Davao City, Sultan Kudarat, Davao del Norte hanggang dito sa may bahagi ng Compostela Valley. At pinag-iingat din naman sa tsansa ng mga pag-ulan yung mga residente nitong Davao Oriental, Agusan del Sur, Misamis Oriental hanggang dito sa may bahagi nitong Agusan del Norte. At sa ibang balita naman, bago pa nga magsimula yung panahon ng tag-ulan noong Mayo, problema na ng maraming lugar sa bansa yung pagkalat ng dengue. Ayon sa Department of Health, sa ngayon umakyat na sa 36% yung itinaas ng dengue cases sa bansa kumpara sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Ayon sa DOH Epidemiology Bureau, simula noong January 1 hanggang noong June 25, umabot na sa 57,026 yung naitalang kaso ng dengue sa buong bansa kumpara sa mahigit 40,000 lamang noong 2015 period. Pinakamaraming naitala sa bahagi ng Calabarzon na may 7,000 kaso na sinundan naman ng Central Visayas sa bilang na 5,000. Sa kabila ng mga kampanya at pagbabakuna laban sa dengue, patuloy naman yung paalala ng Health Department sa publiko na panatilihin yung kalinisan para nga makaiwas sa pagdami ng lamok na posibleng magdala ng nakamamatay na dengue. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.